Ngayon mga paps, sasagot tayo ng mga tanong na related sa manual mode. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. Okay, yun, marami tayong question na na-accumulate dun sa ating previous video na related sa manual mode. So yun nga, maraming naka-appreciate, marami daw na hindi nila alam gamitin yun. Ngayon, meron na silang idea kung paano siya gamitin. Pero ito, no, nag-accumulate siya ng maraming comment at ito yung mga nabasa kong question na tingin ko makaka-help din sa inyo, no, kung sakaling pag-aaralan ninyo yung pagdadrive ng kotse na may manual mode. So ito, unang question dito. Pwede bang gamitin ang manual mode sa paahon at pababang kalsada? Okay. Magandang gamitin yung manual mode sa pababa or paahon na kalsada. Like for example, sa pababang kalsada, pag nilagay mo yan sa manual mode, nilagay mo siya sa first gear or second gear, mas control yung pagbaba ng kotse o hindi siya bibilis. Okay? Kasi kumbaga, nag-a-apply ka nung engine brake. Now, sa paahon naman na kalsada, kung nakadrive kasi tayo, actually sa mga kotse na mga malalakas ang makina at diesel, walang problema yan kahit nasa drive. Pero kung yung sasakyan ninyo is loaded, gasolina, maliit ang makina, mas maganda na ilagay natin sa manual mode. So, ang kinaganda kasi nun, halimbawa, nakita mo, sobrang tarik, sobrang loaded kayo, ilagay mo sa manual mode, lagay mo sa first gear, malakas kasi yung umahon, dire-diretso yung magiging ahon ninyo. Kasi ang problema, halimbawa, nasa drive kayo, umaahon kayo, then syempre, halimbawa, pag ahon niya, nasa third gear siya, so magbabawas ng cambio yun, medyo kakadyot yun. So para maiwasan na natin yung ganong senaryo, mas maganda yung dire-diretso yung ahon. Kumbaga, alam na nung sasakyan, napaahon talaga yung dadaanan. Kumbaga, naka-ready na yung kotse. Okay, so yun, magandang ginagamit ang manual mode sa paahon at pababang kalsada. Okay, so yun, pangalawang question, walang manual mode ang automatiko. Meron lang po na P, R, D, and B. Anong gagamitin ko sa paahon at pababang kalsada? Okay. So may mga automatic kasi na wala silang manual mode. Pero meron makikita silang B o yung boy or L or low. So kung sakali mang nasa paahon kayong kalsada or nasa pababang kalsada kayo, pwede nyong ilagay yan dyan. Yan kasi yung low gear ng inyong automatic. Kumbaga yung parang first gear ng inyong automatic, So, pwede nyong gamitin yung kung wala mang manual mode o yung M na may plus and minus, pwede mong gamitin yung B o yung L para malakas siyang umahon or malakas siyang mag-engine brake. So, mas safe yan, Kasi ito, idea lang. Halimbawa, pababang kalsada, nasa drive. So, mangyayari kasi niyan, pabilis ng pabilis yan. Preno ka ng preno, so mahihirapan yung preno mo. Pag uminit ng todo yan, pwedeng mag-malfunction yung preno ninyo. Pero, kung i-apply ninyo yung B or L sa pababang kalsada, mag-aano yan ng engine brake, so hindi mahihirapan yung preno natin. Okay? So yun mga paps, okay yun. Gamitin nyo B or L kung walang manual mode. Then, pangatlong tanong, naka-manual mode, nag-full stop, paano i-andar ulit? Okay, so halimbawa, ito yung scenario siguro, nagda-drive siya, naka-manual mode, tapos siguro nasa first gear na yan kasi naka-stop na siya . So press mo lang ulit yung gas. Bahante na yun ulit. Yun nga lang, ito ang senaryo sa manual mode, hindi siya magdadagdag ng cambio. Manually ninyong gagawin yun. Although, pag kayo ay humihinto, kusa siyang nagbabawas. Okay, so, kung tutusin ang trabaho talaga niyan, up ng up lang . Yung pag down, pwede kayong magbawas, pwede rin yung sasakyan mismo yung magbabawas ng cambio. Okay? Then, pang-apat, kung asa matarik na kalsada, full stop, pwede bang i-manual mode agad? Ano ang gagawin? Okay. So halimbawa, nakaparada ka sa isang paahon na kalsada. So nakaparada ka na. Iaandar mo ng paakyat. Pwede mong ilagay yung kagad sa manual mode. So ilagay mo lang sa letter M. May lalabas naman na first gear yan. Then yun, dire-diretso na yung ahon nun. Okay? Kumbaga, hindi mo na kailangan ilagay mo na sa drive, tapos dadali sa manual mode. From drive, dadaan mo yung drive, lagay mo sa manual mode, mas sigurado yung ahon ninyo. Then, yun. Kailangan bang apakan ng brake pag mag-switch to manual mode? So, ito, senaryo, umaandar ang sasakyan. Kailangan bang umapak ng brake?
hindi naman kailangan o hindi required. Actually, may isa pang question dito. Okay lang bang apakan ang switch o okay lang bang apakan ang gas while switching manual mode? Okay. So, kumbaga, walang problema yan. Okay? Kung nakagas man kayo, bitawan nyo man yung gas ninyo, walang problema mag-switch from drive to manual mode going to drive. Walang problema yon. Pero ito yung reminder ko na lang dyan, ano? Mag-switch kayo from drive to manual mode going to drive, as much as possible, babasahin niyo yung manual, sabi nga, dapat nasa control speed. So, sana not more than 60 kph. Just a reminder lang, ano, just to be more safer lang. Okay? Kumbaga, huwag masyadong matuloy naman yung takbo ninyo pag nag-switch kayo ng mga gear. Mas okay yung nasa control speed lang kayo. Ayun. By the way, kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, oy, mag-subscribe kayo ha, para dumami naman yan, ang unti-unti pa eh. Tagal ko na nagbablog, kakaunti pa eh. Subscribe, press nyo. Okay, doon tayo sa last question. Hindi ba makakasira sa kotse kung laging naka-manual mode? Technically, hindi naman masisira ang kotse natin kung laging nasa manual mode at tama yung paggamit natin. Okay? Pwede kong sabihin makakasira yan kung mali yung gamit natin. Like for example, lagi nating ang ingay na nung makina bago pa tayo mag-switch to second gear. Diba? Pinapaingay muna natin yung makina. So, syempre, pag laging maingay yung makina, so ibig sabihin nun, delay yung switching natin ng gear. So, mas okay na, ano natin yan, i-match natin. Kung tumatakbo na tayo ng mga 20 kph, dagdag. Tumatakbo ng 30 kph, dagdag. Tumatakbo ng ano, tapos, pag sakali, para bumagal, ano ba, gusto natin magpabagal, gusto natin balik sa 20 kph, di bawas tayo. Kung tama yung paggamit, wala kayong magiging problema with regards manual mode. So again, ano, sa mga may kotse dyan na makikita ninyo dun sa inyong cambio, merong M, tapos may plus or minus. Actually, may mga kotse na nasa, nasa ilalim ng manubela, plus and minus din yun. Pwede nyo rin gamitin yun. Almost the same lang din naman yung idea eh. Halos, on my experience, halos lahat ng manual mode, ganun ang ano eh. So, pag bumabagal, kusa naman siya nagbabawas ng cambio. Pero pag kailangan mong pabilisin, manually mo, ikaw yung magdadagdag. So yun yung pinaka-idea dyan. And gamitin ninyo, especially dun sa mga gusto na mag-enjoy sa pagdadrive, gusto nila makontrol yung speed ng sasakyan nila, pwede nyo gamitin yung manual mode na yan. Ano? Again, mas ideal talagang ginagamit ang manual mode pag sa mga pataas, pababang kalsada, okay? And yun, kung gusto nyo mag-enjoy, maganda pag-aralan nyo siya. Hindi nyo naman siya kailangan talagang gamitin ng gamitin, pero okay din na alam nyo kung kailan siya gagamitin. Okay? So yun mga paps, no? Sana nakatulong yung mga tinanong at sana nakuha nyo rin yung mga sagot para sa pagdadrive ng manual mode. Sana pakishare naman tong video na to, especially sa mga new car owner dyan, new driver na gustong matuto mag-drive ng automatic na kotse. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike naman mga paps.